Okay, health is wealth. But kapag si health ay poor na, so ito yung time na maubos na rin yung ari-arian natin, di ba? Philippine death and health statistics ngayon is ito po yung current na facts. 4 Filipino dies every hour due to cancer. 23 die every hour due to heart disease and stroke. 62 average life expectancy in 1980. 72 average life expectancy in 2022. So pababa na po ng pababa yung life expectancy nating mga Pilipino. Bakit kaya? Living longer could mean more years spent in declining health and bigger possibility of suffering from a critical illness. So, habang tumatanda pala tayo, so humihina din yung katawan natin, so napoprone tayo sa mga sakit-sakit. Do you have a family member, close relative, or friend who suffered from a critical illness? So kung may kahilala ka na nagsasuffer ng critical illness ngayon, if it's happened to them, it can also happen to you. So, medyo mangyayari talaga siya. Hindi natin, kumbaga, paper lang tayo. Nobody is immune from a medical crisis. A critical illness doesn't choose which person to strike based on status. Rich and poor are equally at risk. So, yun. Hindi talaga namimili yung sakit. Hindi namimili ng status yung sakit. The major difference is that wealthy people have the resources to get proper medical treatment. So, yun lang ang kaibahan. Kapag may pera ka, so hindi mo na masyadong po problemahin. Pero pag wala kang pera, so ayun, talagang malaking problema yun. Will you prepare to use your own money to treat a major illness? Or let someone else cover the costs and pay only a fraction of the amount. So, kung ikaw sa ngayon, anong pipiliin mo? Ikaw yung savings mo ang gagastos dun sa pagpapagamot o hulog-hulog ka lang sa isang buwan ng konti dun sa income mo monthly. Tapos kapag nagkasakit ka, sila yung magbabayad sa hospital bills or sa mga medication. So, funding the treatment of critical illness. So, option B, let's differentiate option A and option B. So, sa option A, hindi ka kumuha ng critical illness plan. Sa option B, kumuha ka, naghulog ka ng 200,000 annual premium. Then, yung 5,000, nag-deposit ka sa bank, ng 5 million rather. Ng 5 million rather sa bank, nag-deposit ka. Then, sa B, kasi di ba naghulog ka ng critical plan na 200, so may 4.8 million kang matitira at diniposit mo din sa bank. So after a year, nagkasakit. So ang cost of treatment is 5 million. Diba? So sa option A, nagbayad ka ng 5 million. Withdraw mo sa bangko ang 5 million. Sa option B, hindi ka nag-withdraw kasi may critical illness plan ka. So walang matitira sa iyo, di ba? Sa option B, sa option A, walang natira. Sa option B, meron ka pang natirang 4.8 million. So getting a healthcare plan is the most cost-effective way to fund huge medical expenses. So, natural, ba? It's a practical way talaga, no? Para hindi maubos yung kayamanan mo is magkaroon ka ng healthcare plan. And also, it's advisable to supplement up your hospitalization plan with a plan or add-on that offers cash benefit. So, ito naman add-on lang siya. For example, kung na-confine ka, magkaroon ka ng daily hospital allowance. Ito yung sinasabi na add-on. So, a healthcare plan helps preserve your wealth even if you suffer a serious illness. So, yeah, I agree. Because this is really a big help para hindi ka mabankrupt,
in short, mabankrupt or magkabaon-baon sa utang. Kasi maraming mga tao ngayon ba kahit gaano ka pa kayaman, 'di ba, 'pag wala kang healthcare plan talagang mauubos yung, savings at kayamanan mo, mga ari-arian mo mabebenta. So you get to use it to enjoy the good life with your family. So kung mayroon kang healthcare plan, so yung savings mo hindi mababawasan, instead mag-enjoy ka pa, 'di ba, after na makalabas. So by the way, I just want to introduce first the company that I am affiliated. So I am from AXA, Philippines. So who is AXA? AXA is a French company and the headquarters are located in Paris, France, and recognized as a number one global insurance brand. Present siya in 62 countries including Philippines, and meron siyang more than 1 trillion euro asset. Then because AXA it's a foreign company, so need siya makipag-partner ng local na bank. So choose Metrobank. That's why they have a strong partnership. And if you are familiar sa Global 2000 na mag-rank ng mga top companies all over the world, so si AXA consistent siya 22, hanggang 2023 na sa top 48 siya. So regardless sa ranking, all insurance company have same purpose and advocacy to educate Filipino people about our basic financial needs na dapat is paghandaan at hindi natin siya i-neglect. Kasi one of the financial needs na masyado ni-neglect natin is yung health. So I discussed two types plan of our AXA, plan ni AXA na healthcare. Ito yung Health Max. Ito ay covered for critical illness and minor illness only. Okay, but marami siyang benefits. So 56 major illness and minor 18 illness. Sa 56, so sa major, whatever comes first, if na-diagnose ka ng major, for example, cancer, stage 4. So for example, ang coverage mo is 1.2 million. So ibibigay sa iyo yung 1.2 million kapag na-diagnose ka ng stage 4 na cancer, na critical. But if nauna si death, so yung 1.2 million ibibigay din sa family mo. But if you are just diagnosed minor, so 2 times ka mag-claim sa minor. So 20% dun sa 1.2 million. Then the next, if ma-diagnose ka ulit ng minor, so babawas ulit ng 240,000. So kung magkano yung natitira, after na mabawas yung sa minor, so yung cover mo dun sa critical illness. So ito yun siya. But if you are healthy, no, hindi ka nagkakasakit until age 70, may ibibigay sa'yo na advanced health fund si AXA. So, kalahati ng coverage mo, for example, 1.2 million, so 600,000 i-refund sa'yo. But stagger siya ibibigay at the age of 70, 75, 80, 85. So, 4 na stagger na ibibigay sa'yo yung 600. So, wala siya, zero waste siya, diba? So, mababalik sa'yo, ma-refund sa'yo. And the other half, yung 600,000, kasi until 100 ka years old na cover nito. So, kapag nakapot ka ng 100, ibibigay sa'yo kapag 100 na ang edad mo yung 600. But if hindi ka naman nakaabot, tapos kinuha ni Lord, so yung 600 is mapupunta din sa fund. Okay? Then, ito yung sample proposal niya. Guaranteed major critical conditions coverage, ito yon. Then advanced health fund. So, yeah. Then, next is, this is a whole life plan. You are covered until 100 years old. So, it depends, no, sa edad mo. So, this is, ang edad ng client na to is 32.
So yung monthly payment niya is 3,121. Mura lang. Tapos 1.2 million na yung coverage mo. So ito is 20 years to pay. So meron namang 10 years, meron ding 65 years. So para makakamura ka is doon na tayo sa long term. Yes, kasi kung 10 years lang to is nasa mga 6,000 dito. Okay. Then ito yung mga covered niya na major illness. So sa cancer, so any type of cancer except sa skin cancer. So meron naman siyang naka-indicate na covered at not covered. So sa group 2, mga critical conditions like sa organ failure, so makikita naman dito sa proposal lahat. Then yung ito yung sinasabi na what is covered and what is not covered. So mababasa dito lahat yan. Then dito naman tayo sa minor. Yung minor niya. So, practice as other major critical conditions. Sabi, dito yung minor niya. Okay, wait lang. This one. Okay. Minor critical condition. So, dito yung carcinoma in situ, angioplasty, early stage cancer, so hepatitis with liver cirrhosis, ito yung covered. So, mababasa din siya sa proposal. Ito yung covered sa minor illness. Next na plan namin sa health is ang HMO. So, ito yung local HMO na HSA kasi mayroon din kaming international na HMO. Ito yung JHA, pero mas mahal yun yung JHA. Ito yung affordable but local lang siya. Dito lang sa Pilipinas magagamit. Okay? So, ito siya, covered siya ng comprehensive siya. Mayroon siyang outpatient, inpatient, mayroon siyang laboratory, critical illness booster. So, dito siya, covered siya. Then, I show you the proposal. Ito yung proposal. So, ito na yun. So, ang edad ng client nito is 38. So, meron siyang inpatient, may siyang optical, may dental din, so may emergency. So, yung mga laboratories, so meron din siyang longevity fund. So, this one is, the issue age is 15 days old to 60, but you are covered until 75. So, renewable siya. No, every year, i-renew mo siya until age 75. At the age of 76, kung continue ka lang nag-renew, may longevity fund na ibibigay sa'yo. For example, 50% dun sa annual coverage mo. For example, half 1 million. So, meron kang half million when you reach 76. Basta continue lang yung pag-renew mo. Hindi ka lugi. So, meron din siyang life insurance na 10% tsaka accidental. Okay. So, ito yung covered sa inpatient. So, ito yung mga MRI, no? Eye laser, so mababasa yun sa proposal. Tapos, yung sa mga outpatient, sama din. Then, mga laboratory, so yung mga, cholesterol, ganun. So, lab test. So, there are factors, of course. Ang factor is, yung age mo. So, if bata ka pa kumuha, so medyo mura-mura pa at yung wala ka pang sakit. But kung may sakit ka na, it's medyo mahal na siya kasi matag siya as substandard. Yes, and dito naman sa HMO, syempre may age curve yan eh. So, depende kung bata ka pa kasi medyo prone sa mga sakit, yung immune mo, hindi pa siya ganun ka-develop, so medyo mahal din siya. So, may age curve siya. Pero kung nandito ka naman sa kalagitnaan 30, so medyo mura lang din siya. Tapos at the age of medyo matanda na din, so medyo magmahal kasi nga, syempre, sakitin na, diba? Okay, occupation, so isa din niya, yung occupation. So, if you are, ang occupation mo is nasa danger, no? Like, bus driver, tricycle driver, or yung man in uniform, so hindi siya pwede kasi danger siya. The lifestyle, so it should be na healthy ka, di ba? Mas madali ang application, ang process ng application kapag healthy. Then
should be also na pag-apply ng insurance is nasa Philippines at hindi sa ibang bansa kasi mavo-void siya kapag dun ka nag-apply. Dapat lang dito lang talaga sa Philippines. So if you are an OFW, so before ka aalis, dapat naka-sign up ka na, no? Naka-process na yung application mo. Yung sa FAQs naman, so karamihan, most sa mga tinatanong, hindi ba mag-help sa claim, pahirapan sa claim. So dito naman sa claim is, sa process, sa application pa lang dapat is declared all the medical history para sa claim smooth lang ang pag-process kasi may 2 years responsibility yan. No, all insurance company have the right to investigate kapag nag-claims ka, special health na within 2 years pa no, sa contestability. So, dapat talaga is declared lahat para walang problema in the future claims. So yun lang, if you want to discuss more, and I will put some proposal here na pwede nyo pong mababasa or you can book an appointment para ma-discuss ko po sa inyo ng more details pa. Okay, thank you for watching and hope na makatulong po ako sa inyo sa pagpili ng best plan, best protection para sa inyo. Thank you and bye-bye po.